Breaking balls with Abby Pinay. Breaking balls, breaking barriers, breaking walls. Let's talk, let's learn, and find better ways. Lahat ng bagay ay may sagot at may paraan, at dapat better with Abby Pinay. Edukasyon, turismo, kalusugan, climate change, local governance, sports, batas at pamilya. Breaking balls with Abby Binay. Mga usapang may tinuturo, matututunan. Breaking balls with Abby Binay. So today ang kasama po natin, backgrounder muna. Ako ay graduate ng BS Human Ecology, major in Human Settlements Planning sa UP Los Baños. Ang plano po natin for this year, ang part ng aking New Year's resolution ay makapag-enroll sa UP School of Urban and Regional Planning. Kung saan, nandun ang ating dalawang kasama, si Doc Sheila Napalang and Prof. Carmelita Liwag. Prof. Carmi. So, kami, makikikami ako. Urban planners, sila. Sila ang professional urban Hindi, planners. ikaw din. Wala pa ako lisensya eh. Okay. Kaya nga tayo mag-enroll. So, kailangan may lisensya para maging urban planner? Oh, tama. Sige. I have to go Another back. episode. Kailangan ko isoli. Sige. Ibabalik ko yung tanong Kahit sa'yo. wala siyang lisensya, but being the mayor of Yeah. Makati, Dati. ikaw nga ang Urban nag-implementar eh. Ganun. Okay. So, dahil bagong taon, at ito naman ay malapit na topic para sa ating lahat, bilang urban planners at tayong mga nakatira sa Metro Manila, so ang pag-uusapan natin ay tungkol sa baha. Wow! Pero hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa kontrobersiya, tungkol sa flood control. Yes. Ang pag-uusapan natin ay bilang isang urban planner, yung policies on land use planning, saan ba tayo nagkamali, saan ba tayo tumama, at saan ba natin, in terms of policy muna, ano ba yung kailangan natin baguhin? Kasi yung urban planning medyo, and land use planning is such a huge topic. Yes. Kasi there's that issue of transportation, and if you go back to the issue of flooding, kasi masyadong, ang feeling ko lang, ang taong bayan, para masyadong simple. Yung atake nila na, kaya tayo binabaha. Dahil goes ang project. It can be one of many causes Yes. of our issues that we are facing today. So medyo intellectual lang ating topic today, slide. Pero ang pag-uusapan muna natin, una, we will not focus on specific cities in Metro Manila. We will approach Metro Manila in general. So, as a backgrounder, di ba, Doc, there was a study in 2024 that says that not just the Philippines, but there are certain countries and cities that are sinking Yes. because of yung consumption sa Sa groundwater. groundwater. Ano ang groundwater? Kasi syempre hindi naman nila water na nasa ground. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng groundwater. It's very scientific term. Anong definition muna natin ng groundwater? Eto, madali lang yon. Nung bata kayo, di ba naghuhukay kayo? Tubig. Naghuhukay kayo sa Lupa. Pag na-hit nyo yung may tubig, yan ang tawag ay water table. Okay. So yung Na-hit mo yung water water table, table. nasa ilalim niyan, yun na yung groundwater. Na usually doon ka naglalagay ng poso. Yes. So dahil nauubos na yung tubig, Nag-overutilize. Parang so nagiging siya, di ba? Parang vacuum. Yes. So ang nangyayari, kaya tayo lumulubog. Tama ba ang explanation ko, Prof? Para sa akin, para mas maintindihan ng ating mga tagapakinig o tagapanood, nung araw, ilang metro lang ng tubo. Ito na si water Tubig. table. Oo. Meron ng bubulisilak na tubig. Tubig. Ngayon, kahit na mga 4 o 5 o 6 na tubo, hindi Wala mo kang pa makuha ma-hit. ng tubig. No? Ganun. So, ibig sabihin, ganon Nakalalim. karami Ang ang gumagamit. na-extract o ang gumagamit ng So, bumaba groundwater. na yung water table. Importante yung water table And usually, ang groundwater natin is yun yung source natin ng clean water. Supposed to be. Yes. Kasi you don't need to desalinate. Kasi di ba pag tubig dagat, there's that
salination, desalination process. Yeah. Pero pag, yun yung sinasabi na tap water. Yes. Yes. And also, dahil galing siya sa lupa, In fairness, may naalala pa. Ah. natural filtration Yeah. ang mga ang lupa. Yeah. Ayon. So, talagang malaki siya na source na. And we're rich in the Philippines actually, dapat marami water. tayong ganon. Okay, so ang sinasabi natin, nung sa discussion natin tatlo, is there are actually two causes ng flood. Mm. So yung bumababa yung lupa, Mm. pero tumataas din yung sea level. Mm. So double, tama ba yung, do we agree? Ah. Pero para mas maintindihan ng nakakarami, Hmm. bumababa ang lupa Oh, dahil nawawala Yung- na ang tubig, correct. no? Tapos At dahil- tumataas yung seawater because natutunaw na yung ating Mm. glaciers because of Medyo climate matagal nang natutunaw Oo. nung bata-bata pa ako, no? Pero Kailan? ngayon, mas mabilis ang pagtunaw due to climate change na Correct. tinatawag. because of global warming. Yes, because Oo. of global warming. So iba namang usapan yon yung Mm. climate change kasi ano yan. Ah. So, ang tanong ngayon is how can an urban planner make correct policies in relation to climate change? Kasi 'di ba kung dati you use previous data Mm-mm. tapos naiiba na kasi nga iba na Mm-mm. yung weather system, mas malakas na yung mga bagyo, tapos meron din yung both La Nina and El Nino. As a planner, you're supposed to be able to in a way forecast. Mm. Not man forecast, Forecast and address. correct. So, paano ngayon na-address ng mga urban planners? Yan. Okay. Unahin muna natin wisdom. Wisdom. Wisdom before kasi beauty. Sige, wisdom. Wisdom. Ah, just because mas matanda ako sa inyo. Ha? Paano Last I check siya yung wait lang ha, baka hindi nyo kilala si Si Doc Sheila ay isinasanto dahil siya ay Pisay. Ha? Na isa lang ang campus ng Philippine Science dati. Kaya kami ay mga dihamak ng mga ordinaryong taga-UP. Ordinaryong estudyante na sanay sa Na DQ. DQ. kalokohan. Nasanay sa bilyaran. Mamaya malalaman nyo ang kwento na Bakit na dun sa DQ? kung hindi nyo kilala si Prof. Carmi, ngayon malalaman nyo. I think that's an image you always like to portray when you're faculty na na kailangan maging ehemplo ka sa inyong mga estudyante, 'di ba? Syempre hindi mo pag-uusapan nung nag-aaral ka, medyo may nabubulakbol ka din, 'di ba? Diba? Mukhang hindi. It's a typical UP. college life, no? Lalo na sa UP, talagang hindi po pwedeng hindi ka marunong uminom at magbilyar at kung ano-ano pa. Oo. Hindi katulad kasi ng mga nga siya taga-Pisay. Kaya na naman, ako na mga taga-Pisay kasi nerd eh. Oo, masyado silang nerd. Oo, masyado sila nag-aaral. Anyway, balik tayo sa Sige, ating balik tayo sa Balik. flood Okay, case. balik Flood tayo. case. Doon sa how do you address now in terms of urban planning the issue of climate? Matagal na, no? Since 1991, dapat nagawa na natin ng paraan. Ano ang pwedeng gawin para maiwasan itong mga nagiging Issue. problema o issues na nakikita natin ngayon, no? Unang-una, dapat lang na meron tayong approved comprehensive land Land use use plan. plan. Na dapat, Na dapat ina-update. na-update at dapat nai-implementar ng tama. Ang updating is every 10. Oo. Ngayon. Every Sabi 10 ka. years ko ang iyong LGU hindi masyadong nakikita ang development. Pero kung ikaw ay highly urbanized city, So kung sleepy town, like, kung sleepy town na 10 years. Kung nandito ka sa Metro Manila, the 10 3 is too to long. 5 years, Yeah. dapat ma-update Agree. mo ang iyong CLUP. Tama. Kasi sa bilis ng development, hindi po pwedeng maghintay ng 10 years. So yung 10-year updating of CLUP is mandatory. Yes po. Na every 10 years. Pero pwede kang mag-revise ng CLUP earlier. Yes. Okay. Dahil may mga development na dumadating kasi na kunyari, hindi na nagkaroon- angkop dun sa iyong Correct. approved CLUP. So kung kunyari, nagkaroon bigla ng airport, nagkaroon ng development doon sa lugar. So hindi na updated yung CLUP mo. Kaya kailangan, wag mo antayin yung 10 years. Yes. Magbibigay pa tayo ng example Oo. ng lugar na kailangan na mag-update ng CLUP. Pero bago yung updating, laman muna ng CLUP na makakatulong sa flood control. Correct. Kasama kasi sa comprehensive land use plan, yung open spaces.
Oo. Yung, Naku, madugo yung issue ng hindi yung, open space. dapat may open space talaga. Yeah, it is requirement. mandatory. Oo. So True. because when you talk about flooding, it's all about water. And Yeah. water will always need to find its way home. Yeah. And its way home is under the earth. Diba? So dapat kasama talaga sa urban planning, sa CLUP, ang open spaces. Bukod pa dun sa infrastructure, So, ha? So hindi nila nakikita kasi Mm. pag sinabi nila open space, ito yung parang park, Ah, pero hindi nila nakikita yung aspeto Yeah. ng anong contribution niya sa issue ng flood. Yes. Mm. Oo. Oh. Ano ang contribution niya? Pag may open space, bakit walang baha? Hindi. Teka. Merong open space pero pwedeng bahain Oh. pero hindi ganun yung magnitude. Mm. Kasi kung open Ah. space ka, So pang-mitigate siya. in a way, yes. Okay. Pero you can just imagine kung isang LGU puro Open space. Semento. puro semento. Yes. Yan ang tinatawag na urban jungle. Pero Ah. kung may open space ka, Mm. pwede ka pang mag-date doon, halimbawa, no? So do you feel that even for cities that are already done, meaning basta Metro Manila, tapos na eh. Mm. Is it politically viable or economically viable to build more open spaces? Kasi kagaya Makati, ang mahal masyado ng lupa. Paano mo, pwede bang magkaroon ng mas maraming open Okay. spaces without having to sacrifice the Alright. economical value of your land? Sige. Ikaw, Paunahin ko muna. Ikaw, parang Sige. ka nasa Makati. Sige. Manipin mo ang dalawang Ayan na. space meron sa Makati. Kasi magandang wala. magandang panaginip yung Ah, open space. ah. Pero ang tanong nga, Sige, ikaw na. posible ba? Posible, halimbawa, nabanggit nyo, Makati. Ang Makati, anong open space meron, no? Etong It's usually sa CBD Polo eh. Club, Oh, no? yung Ayala Triangle. Ang Ayala Triangle. At marami kayo dyan, nakikita, lahat ng kali dyan halos may planting strips, no? Mm. It may not be called an open space, But it's pero dahil pang-break may siya dun sa exposed na lupa, Yes. yan ang kinakailangan na lahat ng papatak Ah, dapat May mapupunta. na tubig galing sa langit may mapupuntahan. Sa lupa. Hindi po pwedeng puro semento dahil talagang wala yung pagkakapitan. walang pagkakapitan kaya talagang Babahain. baha Oo. ang ating haharapin. Oo. So, susugan ko yung sinasabi niya na minsan kasi pag sinasabi nating open space as in parks, no? Pwede ring sa, like for instance, sa ibang cities ngayon, they use pervious, Yeah. pavement. Yung pavement. Meaning, Oo. even the pavement, pwede pong mag-infiltrate. Merong, May ganyan. ano bang dapat? Pwede siyang, Nakita ko yan sa Bon. bakit Bisaya ako? Basta yung magsunop ay, Hindi, yung ano Mag-absorb. niya. Agwat-agwat Yung, na- yung kanyang concrete, Yeah. nakaka-absorb siya. Parang Yes. siyang sponge. Kaya pervious Yes. siya. Yes. Okay. Meron na siyang bagong ganun na Right. technology. Hindi lang yun, pwede rin kasing green roof. Mm. Green roofs, like, kung meron kang plants, a-absorb din yun. Because, So consider din yon as an open space. I think so. And also yung green, di ba, yung mga buildings sa green Green buildings, buildings, sa may mga ganon. So, hindi necessary kung wala na talagang space. Although, ang requirement sana talaga, because studies have shown na quality of life is also enhanced by yung open spaces where children can interact and people can also relate to each other. Kung walang ganon, then maybe parang ibang way. Basta sa flooding lang ang flooding pag-uusapan lang natin. tayo. Ang Flooding. pinaka-importante sa flooding is ang tubig ay may tatanggap sa kanya at babalik siya sa lupa. At may dadaluyan siya. May dadaluyan Kasi siya. kung hindi Ah. naman siya makakalabas. Yes. And most of our water goes out To To- the tributaries. through the Yeah. tributaries. Yeah. So, mamaya natin pag-uusapan naman ng masalimut na kwento tungkol sa tributaries, di ba? Kasi- Kalimuot nga yan. Oo, kasi it requires political will dahil sa marami ng yeah. mga Sino may-ari? nakatira Mm. doon sa tributaries natin. So, yung Magallanes is a perfect example. Yung Magallanes nung Ondoy, nabahayan. Hmm. Alam mo na umakit sa first floor kasi hindi makalabas yung tubig papunta ng Yeah. Pasay, Hmm. Okay. papunta ng tramo. So, as an urban planner, I also say as
used to be a mayor, hindi pwede ang approach, city mo lang. Yes. Kasi we're all interconnected. Mm. So, hindi pwedeng may drainage plan ako, pero yung kapitbahay ko, hindi updated yung drainage plan. Mm. Kasi, Yung hindi lalabas yung tubig. drainage niya, 1950s pa. Exact. Hindi pa ako pinanganak, nandun na yung drainage. Kailan ka no? ba pinanganak? Ay. Sige, continue. Sorry. Oh, kami, ang Makati may drainage plan na. Kaya nga sabi namin, yung kapitbahay natin may drainage plan ba? Kasi, we are landlocked, nasa gitna eh. Paano lalabas yung tubig? Kung, mangyayari, magbabackflow lang din, hindi wala. Oh, kaya kailangan ng approach palagi. Hindi per city. Yeah, yeah. It should be Area on a wide. region. Yeah. Yeah. If at the most, di ba? Ang maganda dyan sa inyo sa Makati, no, may mga drainage pipes na ang outflow dun sa Pasig River. Correct. Meron ka rin mga tubo na dumadaan supposedly sa Pasay. Kaso, mas malaki ang tubo mo kaysa dun sa Yun nga. mga LGUs na kalapit mo. So, Actually, hindi yan dire-diretso. Actually, ang problema din dyan, hindi masyado nakikita ng iba, is, di ba babalik tayo sa DPWH, pero kailangan na pag-usapan yun. Kasi may mga regional directors yan. So, iba yung regional director ng Makati and Parañaque, iba-iba yung, so, hindi nag-uusap yung plano. The same way, when we try to plan the Pasig River rehabilitation, it's also per city. It's When in very fact, territorial, no? Yeah. hindi dapat ganun ang approach. So, ganun ang sinasabi natin. When it comes to flood, it's not about Quezon City, it's not about Bulacan, it's about us as a region, us as a country na hindi pwedeng ako binabaha, yung kapitbahay ko hindi binabaha. Pero ang ganda, no? Nakita ng ating gobyerno ganyan ng sakit, no? Ang problema. So ngayon, nagkataon na kaming dalawa ni Prof. Napalang, miyembro ng paggawa nitong Metro Manila Physical Framework Plan. Nice! Na kung saan, So, may pag-asa ba? May pag-asa? Oh yeah, laging may pag-asa. Hope springs eternal. Sana lang sundin, ha? kami, iniisip namin at ginagawa namin na may pag-asa, no? Kasi ngayon, Metro Manila wide ang approach. Ganda. Hindi na pwedeng, sige, Makati lang. Sige, Pasig lang. Hindi po pwede. No? Talagang Metro wide ang scope. So, hopefully, no, ang ating planong ginagawa, may sa katuparan ng ating mga decision makers, no? Hanggang kailan ba matatapos tong yung planning nyo? Dapat masumitin namin ang draft by April of this year, Wow. 2026. Totoo? Uy, bakit hindi alam ni I'm Doc? just joking. Internal agreement natin yun para may just time joking. tayo na to revise or refine, no, our report. Yeah. So, it's very nice. Yes. Ha? Kasi, okay, before we introduce the second segment, kasi sinasabi natin na ang issue ng flood ay hindi problema ng gobyerno. Yes. Hindi lang gobyerno. Problema ng gobyerno. Correct. Problema din ng At nating lahat. sambayanan. Correct. Kasi parang binabaha ko, kasalanan ni kasi hindi niya correct. ginawa yung So, tuloy, sure ka ba na wala kang kasalanan? So, kailangan natin, marami na tayong focus. Marami nang nakatutok doon sa making people accountable for dun sa issue ng flood control projects. So, ang next natin is, may land use plan na tayo. Ang tanong natin, ini-implement ba siya? And bilang isang mamamayan, ano naman ang contribution ko? Do I contribute to the flooding? And what can I do to mitigate yung issue on flooding? Pero bago natin iwanan tong portion na to, Oh. gusto ko sana na ma-raise itong awareness. Karamihan po, kaya mainit ang dugo natin ngayon. Naka-focus tayo doon sa tinatawag na gray infrastructure. Ito po Correct. yung mga flood control, mga river pumping dike, station. that's what we do. But see, hindi lang kasi yun ang kailangan. Kailangan mo rin yung green infrastructure. 'Di ba? So, sana lang din maisip na hindi lang po yung mga
dikes. Mga Ah. projects. Pati Art rin po projects. yung nature-based, like river rehabilitation is very, very important. So, hindi ito yung mga riprapping, mga Hindi ganon. lang. Oo. So, kasi parang ang focus natin palagi, yes. pumping station, Yes. yung dinadaluyan ng Yes. tubig. Kaya sinasabi mo, gray infrastructure. Gray infrastructure yon. So, dapat may gray, meron rin green yes. Green. infrastructure. Oo, na dapat pag-isipan natin yun. Like for instance, kung konti lang talaga space nyo sa city nyo na open space, maglagay tayo ng either a detention pond or you'll have more trees there. So it's also about maximizing kung anong meron tayo. Minsan kasi, lagi nating pinag-iisipan ang quantity. Yeah. But we never talk about quality. So like Wala daw how's your kasi open kita sa space? quality. Ano ka? Oo nga, sorry. Pero yung the quality of it, like ang lush ba ng vegetation, can we have detention ponds? Kasi kunwari kung makikita mo sa ibang mga lugar, may nakita ko na gagawin nilang detention pond, tapos pag summer, para siyang tourist attraction kasi yung mga duck pupunta doon. So, I'd like to just emphasize Parang sa that. sa Austria, di ba? Ah. Sa Vienna, gano'n. Hindi pa ako nakapunta doon, pero Ganda doon. pero yung sa eskwelahan ko dati, Kasama natin siya next time. Ay, nung nag-aaral ako sa Blacksburg, Virginia, yun ang ginawa nila. Parang meron siyang detention pond. nerd talaga siya. Nag-aaral Sorry, na naman siya sorry, eh. Oh, sorry. sige. Oh. So tapos pag summer, may mga ducks doon. So people go there and feed. So I'd like to just say na hindi lang gray infrastructure ang solution sa flooding. Yeah. It's also green infrastructure. Ang gustong-gusto ko kasi when you think of water, water will always find its way way. home. Yeah. So that's very important for us to remember as planners. We should never forget that. Kasi kung meron kang malaking structure dyan, yan pala yung dadaanan ng Tubig. tubig, Oh. sisirain niya yan. Yan ang nangyari Cagayan de Oro, Sendong, because hindi nila na-consider the mighty Yung- Cagayan de Oro River. Yeah, yung lalabasan ng Yung lalabasan ng Hindi ba ganun din ba yung sa Cebu? Mukha? Yung sa Cebu at sa... Akala ko ba hindi natin pag-uusapan ng lugar, pero Hindi, wala hindi. tayong choice, no? We're not Kundi- specifying a specific project. Oh, We're pero- just saying na because yung Cebu was greatly hit last year because of their floods. Actually, tayo nga, hindi pa masyado eh. Pero sa kanila kasi sunod-sunod eh. Mm. And parang ang focus sa Cebu is ang sinasabi, ang may dahilan is yung urban planning. Yeah. Well, hindi yung urban planning, Ah. kundi yung specific project na binigyan ng permit, no? To construct ng ating magagaling na departamento ng gobyerno Ah, na para sa akin, no? Bilang teacher, no? Teacher. And hopefully, Mm. maging estudyante natin si Ah, ah. Mayor Abby. Di ba retire ka na? Ibabagsak natin. Hindi ako ibagsak. Kaya ako yung Guinness eh, para pasadya na ako eh. Hindi ko babagsak ha. Tulad nung, Ah. katulad yan, no? Be it in Cebu or sa Cagayan de Cagayan de Oro, Oro, yung nabanggit mo, Prof. Sendong. Napalang, oo. Masyadong binaha, no? Dahilan sa, hindi lang sa natakpan, di umano, itong waterways, kundi sa mismong bukana, no, ng waterway, Hinay. naglagay ng Project. isang subdivision project. Oh, So you can yun. just imagine, no, paano nga lalabas si tubig basta-basta. Oh. So Diba? matalino, Mm. maganda, para klaro, Ah. matalino, maganda ang club. Yung land use plan, maayos. Yes, Ang dapat. problema, hindi nila sinunod. Hindi nila sinusunod, no? Although, kahit na meron kang approved si LUP, pwede rin namang may ibang projects na ipa-implementar, no? Correct. But definitely, ang pinakang sabihin na nating ano dyan, ano bang Boundary. tawag doon? Oo, Demarcation. si Environmental Compliance Okay. Certificate. ECC. Aba, si ECC, Yan yung absolute, di ba? no? Oo. Na yan ang pinagkabuhayan ko ever since. Talagang hindi dapat binabaliwala. no? Ang ECC. Ang ECC. Yeah. At hindi And dapat, supposed yung pinakamahirap makuha. yes. Oo. Kasi Ay. doon, Nga, pinag-aaralan mo lahat, kaya nga tinawag impact. na end by Diba may ano pa yan, may EIA muna. EIA muna, bago mag-ECC. and then you submit the EIS May sa alam ako may sa alam ako. DNR. Pwede ka na. DNR ang magbibigay ng ECC. no? Correct. Environmental Compliance Pero magsasubmit kayo ng EIA. Yes.
Na ang tawag, pag assess sinabit mo. na natin, Ah. yun, ang tinatawag natin doon, environmental impact, Impact statement. assessment. Na yung statement na yan ang dapat sinusunod, no? Pero kung hindi naman tinitingnan ng LGU at ng ating Okay na. ahensya, Yan na, okay na. yun, Ah, okay na yun. Ah, ah. Talagang So- magkakaroon So ng hindi issues. so it's not something that could not have been avoided. Avoided. It Yes. could have been. Yes. Yes. If we had actually, Yun ang sinasabi natin. Ah, Ang sinasabi current- natin, dapat i-analyze. it was foreseen. Yes. It's just that they decided Mm. to turn a blind eye. Yes. Definitely. Mm-mm. Okay. Okay. Let's leave it there. Kasi Okay. baka marami tayong makaaway. Madami. Okay. Ah. Sige. Hindi, pwede naman tayong may makaaway. Totoo lang ang Away, totoo lang ang sinasabi Nguyen, natin, no? Okay. Ang sinasabi lang natin, Ah. ang flooding, hindi lang problema ng gobyerno. Gobyerno, kundi correct. problema din nating mamamayan. Tama. Have we been very strict or have we been very... And siguro a recognition that you are part of the No. Luma na nga yung solid waste management, ano na yun? Oh, kung hindi naman sinusunod ng LGU. karamihan Ah. o ng LGU in particular, wala ring mangyayari. Continue to like, share, and subscribe our podcast, Breaking Balls with Abby Vilay.